So ito pala yung kulungan ng manok namin dito sa probinsya. Ito pala yung pinakain natin ng Madre de Agua mga brad. Para makatipid kayo sa feeds. Kung ang manok nyo naman is native, yan pakain nyo dito. Pwede nyong i-chop-chop tong mga to. Tapos ihalo sa pagkain nila. Nilagay ko lang dito. Yan pwede tutuktukin na lang naman ng mga yan eh. Yan o, mga manok nating native. Meron dito. Para makatipid po tayo sa feeds, sa pagkain. Kasi pag parang ito, kailangan mais, tapos ganyan. Tapos yung isang pinapakain na yung green. Tawag dito. Kalimutan ko na pangalan nila. Kasi pag pinurong feeds nyo po, malulugi kasi tayo eh. Kung gagawin mong pang business o kaya pang benta. Pag purong feeds kasi, kung ang 1 kilo kasi 35. So kung ilan ang kakainin niya, malulugi po tayo. Kailangan haluan nyo ng mga Madre de Agua. Tapos yung kalimutan ko yun, basta yung green. Tapos ito pala yung mga itlog nila. Ang iniiklog po kasi ng isang manok na inahin na native is abot ng 12. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Ito 5 din. So yan, nakalima na sila. Pero hindi lahat napipisa yan mga brad. So ilagay mo lang 8. Tapos ang mabubuhay siyempre 8. Then mostly ang natitira lang 2, 3 na pag hindi na alagaan. So ito naman po yung ating manok na iba. Dito may manok pa tayo ditong isa. Yan halos di niya na maubos yung pagkain niya So, meron din tayo ng itlog dito na isang manok. Ito yung mga pagkain nila. Yan. Ito yung pinagawa akong kulungan mga brad. Ito, nagdilimlim po yung manok natin. Hindi pa kami nagdi-dispose ng mga manok. So pinag-isipan kung paano yung nito, yung diskarte nito para makabawi man lang sa pambili ng mga feeds. Kasi pansin ko pa naibili labas ng walang bumabalik. Okay, so pang backyard lang siya. Medyo may business side kasi tayo, kaya kailangan mag-isip tayo ng paraan para makakuha yung ibang siguro magano tayo, may benta tayo ng mga sisiw. Ang setup niya pala nito, may mga net. May manok kasi ako dating Texas, pero ngayon wala na. May manit tayo pahaba. Ayan po. Ayan po ba ako? Yan, net. So hindi naman ganun kataas yung inaano ng manok na native. Hindi naman alagayin to, kaya okay lang siya na ganyan mga brad. Unlike sa Rhode Island, yung mga galing ibang bansa, medyo masilan po sila. So medyo masilan, tapos ma-maintenance, lugi po. Dati ganun po kami pero lugi. Then ngayon native na lang po yung inaalaga naming manok. Kita nyo naman. So kahit ganyan lang sila, nabubuhay naman sila. So kikita nyo na tinutuka po nila yung Madre de Agua na pinapakain natin. Kahit yung mga sisiw. Ganito lang yung setup po namin dito. So soon siguro lalagyan ko to ng solar para naman may ilaw siya pag gabi, para hindi sila maboring ba pag gabi. Kalilim ng aratilis mga brad, tapos mangga. Napapaputol ko sana to kaso wala nang time, na-spray na kasi. So yun lang mga brad, kung gusto nyo makatipid ng feeds para sa native naman, lagyan nyo ng Madre de Agua, tapos mais, tapos yung sa 2 times ko lang sila pinapakain para di magastos. Okay, pwede nga i-chop yan mga brad, chop nyo yan para mas madali nilang kainin.